Una sa tanan, gusto ko po sana magpasalamat sa lahat ng tumatangkilik sa atong programang Kwentuhan with BM Roslyn. Pagkahuman ng tulo ka episodes nato, among giistudyohan na murag mas moangay ang atong mga viewers kung dili nato tungaon ang kada episode mao nga sugod karon ang kabuuan ng mga episodes ng Kwentuhan with BM Roslyn ay mapapanood tuwing Wednesday alas 3 ng hapon. Makakaasa po kayo na patuloy po naming sisiguraduhin na makapagbigay kami ng mga episodes kung saan marami po kayong matututunan at siguradong mapapasaya din po namin kayo bisan sa simpleng pamaagi. Kaya tara, kwentuhan tayo. No, as long na nagtutulungan at nagkakaisa yung mga namumuno, tuloy-tuloy ang progress ng biliran. Naniniwala ako na 100% it will not go down. It will go up. Makulit din ako. Nasa duguan namin. Kaya nga tayo nakakakuha ng maraming pondo dahil sa kakulitan ko eh. Wala! May follow through eh. Walang ganun May follow, yun! friend, Hindi. may follow through. May follow, mahina yung mic. May follow through. Roslyn, walang iwanan para sa sambayanan. Roslyn, la la la. Roslyn, ating kaibigan. La la la. Tara, kwentuhan tayo. La la la. Roslyn, walang iwanan para sa sambayanan. Mayang adlaw mga biliranon. Ako po ang inyong abalingkod na si Board Member Roslyn Espina Paras. Narito na naman po tayo sa isang episode ng ating Kwentuhan with BM Roslyn upang makapagbigay ng impormasyon na pwedeng pagkunan ng inspirasyon at kaalaman tungkol sa mga nagkalain-lain ng mga kaganapan o personalidad sa atong mahal na probinsya ng Biliran. Mga kaigsuunan ko, please help me welcome our guest for today, no other than my kuya, the Congressman of the Lone District of Biliran, waylain kundili si Congressman Jerry Boy Espina Jr. Magandang araw, kuya, and welcome to Kwentuhan with BM Roslyn. Good morning, BM Roslyn, and good morning sa mga nanonood. Isang karangalan sa akin na maging guest mo rito sa iyong programang Kwentuhan with BM Roslyn. Ngayon, alamin naman po natin ang ilang personal na bagay tungkol sa ating Bachelor Congressman. Kuya, nung kabataan mo, tipong mga elementary or high school days mo pa, pumasok ba sa isipan mo na magiging public servant ka, labi na dito sa probinsya ng Biliran? Well, sa totoo lang, no, nung elementary ako hanggang high school, medyo nakikitaan ko na ng pagiging leader yung sarili ko dahil, di ba, nung ang elementary tayo, usong-uso yung mga officer sa klase, di ba? Yes. Ako natatandaan ko, halos lahat ng high school o elementary, parati akong presidente ng classroom, oo. Kaya parang nakikinita-kinita ako na. At the same time, nasa politics na si Daddy noon. So, andun na rin yung parang influence na nakikita ko kay Daddy na bilang isang politiko. So, hanggat sa, yun, siguro nakatadhana na rin na pasukin ko ang politika. Hindi ko alam na naging officer ka pala nung... Nako, halos lahat. Basta't may election sa classroom, parating president ako noon. Miskin nga ako, hindi naniniwala dahil isa ako sa mga medyo matatawag nating makukulit o mga parating mainit sa mata ng mga teacher. Pero pagdating sa election ng officers ng mga classroom, yung mga kaklase ko, gustong-gusto naman nila yung liderato ko. Kaya ganun siguro. Kasama na yun. Kuya Kong, ano ang personal achievement mo na pinagmamalaki mo na hindi masyado maraming tao ang nakakaalam? Well, personal achievement, siguro, dati siguro hindi nila alam, pero ngayon alam na siguro nila dahil kung mapapansin naman ng lahat na mababaw ang kalooban natin sa mga matatanda. Diba? Yes. Kaya nga tayo namibigay ng libreng wheelchair eh. Tungkol. Dahil mas binibigyan natin ng importansya yung mga matatanda, siguro dahil sa, kagaya na sinabi mo, personal achievement, pero hindi naman personal achievement yun, kung hindi para sa akin, tungkulin yun bilang isang anak. Diba? Nung nagkasakit si Daddy, nung nagkasakit si Auntie, hanggat sa namatay sila pareho, talagang alam ng mga close sa atin na talagang inalagaan ko ng husto,
hanggang sa puntong sinusubukan ko sa pagkumakain, nung time na talagang hirap na sila at talagang inaasikaso ko. So, nadala ko na yon, kaya nga basta't matanda ang may mga problema, kaya nga ginawa na natin yung programang yung mga pamimigay ng mga wheelchair na truck na yung ino-order natin na wheelchair para talagang maibigay natin sa mga matatanda, pati mga tungkod, nebulizer, dahil tumatak na sa isip ko yung importansya ng mga ganung bagay dahil naranasan ko yon nung nakikita ko si Daddy tsaka si Auntie na unti-unti nag-deteriorate hanggat sa nawala sila. So parang naano ko na talagang dapat tulungan yung mga may edad. So siguro kung personal achievement na sinasabing hindi alam na iba, pwedeng isa yon sa mga masasabi ko na talagang advocacy ko na tumulong talaga, mas tumulong sa mga may edad. Dahil kung wala sila, wala tayo ngayon. Tama, tama. So, Kuya Kong, ano ang pinapairal mo na filosofiya o paniniwala kung paano mo pinapalakad ang pagiging leader sa ating probinsya ng Biliran? Filosofiya. Well, una, syempre, political will. At yung gawin mo lang yung alam mong tama at yung alam mong makakatulong, sa tingin ko, hindi ka magkakamali. As long as you're doing what is right at yung alam mong mas makakatulong sa nakakarami, hindi ka magkakamali. Kasi minsan may mga politiko na madaling maapektuhan ng mga issues, ng mga istorya. So, kung iintindihin mo yung mga ganong klaseng mga issues o mga hindi mo mararating yung gusto mong marating o hindi mo ma-achieve yung gusto mong itulong kung lahat ng mga detractors pakikinggan mo. Basta sa akin, kung alam ko yung mas maraming natutulungan, biski may nagre-reklamong kakaunti, ituloy natin yung mga programang nakakatulong. At syempre, may vision ka na gusto mong i-achieve para sa improvement ng probinsya natin. No, kasi you cannot please everyone naman talaga diba? Ito, kahit anong gawin mo, alam mo naman yan, dito sa atin, di may iwasan na talagang merong ayaw sa atin, merong may gusto, kagaya na sinabi mo, we cannot please everybody. As long na alam nating tama at nakakabuti yung ginagawa natin, bahala na yung ayaw sa atin. Importante, mas maraming tayo natutulungan, and at the end, mas marami ring tumutulong sa atin. Yes, very good. Kuya, may pag-asa ka pa bang makapag-asawa? O kaya masaya ka na sa kasalukuyang love life mo sa ngayon? Wala na sigurong pag-asang makapag-asawa. Wala na. Wala na. As in zilch. Zero. Zero chances. Zero chances of winning talaga. Kung merong matatawag na madilim talagang madilim pa sa madilim. Hindi naman sa no? Pero marami nga nagtatanong, bakit ganitong edad, binata, ganyan. Siguro dahil maaga tayong napasok sa politika at the age of 26. So naging busy na ako, tapos kagaya na sinabi ko, si Auntie, di ba, hindi nakakaalam. Yung auntie ko kasi, talagang yun ang talagang malapit sa akin dahil yun ang nagpalaki sa akin Talagang nung nagkasakit siya, ako na talagang tumutok sa kanya. Tsaka yun nga, dahil nasa public service tayo, so naging busy. At hindi naman tayo masyadong rin sa ma-explore sa mga kababaihan, ika nga. So hindi tayo nagkaroon ng time na talagang maging seryoso hanggat sa umabot sa puntong ganito na 53 na ako ngayon at binata pa rin. So at this point in time, wala na talaga. Wala na. Masaya ka naman? Oo naman. Masaya. O, kumbaga hindi naman kailangan kumbaga marami naman tayong kaibigan, marami tayong mga taong nagmamahal sa atin pwede na sabihin na hindi kayang ibigay ng isang asawa, di ba? Okay. So, hindi kailangan mag-asawa para maging masaya. So, kung sa tingin kong satisfied na ako sa ganitong buhay at marami ako natutulungan, sa tingin ko, that's enough. Okay. So, Kuya, maraming nakapansin na malaki ang naging pagbabago ng katawan mo dahil sa physical fitness. What inspired you to be active sa physical fitness? Well, nagsimula ito nung
para makwento ko lang, ma-elaborate ko lang ng konti. Nagsimula to nung nag-birthday ako nung nag-turn 52 ako. Sa ngayon, 53 ako, mag-54 ngayong August. So, pag birthday ko ng 52, ewan ko lang, biglang sumagi sa isip ko na, teka, 52 na ako ha. Kumbaga, hindi na biro itong edad to. Talagang, I'm not getting any younger na. Yes. So, pumasok na sa isip ko yung health is wealth. So, kung ano man yung meron ako sa sarili ko, pag tinamaan ka naman ng sakit at hindi magandang sitwasyon sa health mo dahil mahina ang pangangatawan mo, baliwala lahat yun. Diba? Tsaka, sinubukan ko lang naman at first, nung nakitaan ko ng resulta, yun ang nagbigay sa akin ng dedikasyon, tsaka motivation, tsaka naging inspirasyon ko na okay pala to. Bakit? Dahil nung una, pag nagpapa-blood chem ako, mataas ang cholesterol, mataas ang uric acid. Aba, nung mga 2 weeks, 3 weeks lang ako nag-workout, nakita ko naging normal lahat. Tsaka lumakas ang katawan ko, yung mga damit ko, mas maganda na isuot. Yung iba, pinamigay ko na dahil lumuwag na. So, ang punto ron, nakitaan ko ng result, yung ginagawa kong hardship sa pag-workout. So, naisip ko, basta pala may discipline, determination, motivation, at hard work, yung sa tingin mo hindi mo kayang gawin, magagawa mo. Sumobra pa nga Dahil sabi nga ng iba, buwis buhay pa yung ginagawa kong ibang mga Kasi kaya ko naman ginagawa yon dahil pag naisip kong kaya kong gawin, ginagawa ko talaga. At nagugulat nga ako dahil sa edad kong to, nagagawa ko pa yung mga ganon. So, yun din ang nakaka-motivate sa akin. At isa pa, nung nagpo-post ako ng mga exercises ko, maraming nagchat-chat at nagko-comment na na-inspire daw sila. So, in a way, as a public servant na nakakatulong tayo sa mga programa natin at mga proyekto, malaking bagay din kung pati sa health at fitness, nagiging inspirasyon tayo. Yes. So, hanggang sa naging addict na ako sa workout na halos araw-araw, talagang sinisiguro kong nakakapag-workout ako. At ang pinaka-importante, yung makita mo yung result na sa tingin mong hindi mo kaya, pas nagawa mo, yun ang talagang inspirasyon na matatawag. Balita ko, not once ka lang nag-exercise, pero kung pwedeng 3 times a day. Parang gano'n na nga. Nakikita mo naman sa CCTV sa bahay kahit alas 10 ng gabi. May gumagalaw sa CCTV, si Kuya, nag-workout alas 10 ng gabi. Ay, naka. Okay. Now, let us learn more about the upcoming programs and projects of our congressman. Kuya Kong, una sa lahat, ano ang masasabi mo sa nangyayari ngayon sa Kongreso tungkol sa tinatawag na Chacha or CONAS? Sa bagay ngayon, nagiging mainit na issue ngayon yan. Yes. Pero I can assure you, do sa mga nanonood, huwag niyong bigyang masamang kulay yung Chacha or yung CONAS na pinupush ng Congress ngayon. Kasi more on economic provisions naman yan. Hindi yan political, walang political agenda yan. Kasi kung titignan naman natin, ilang taon na ba yung constitution natin? Napakatagal na. Di ba? Marami rin talaga. So, marami ng, kumbaga sa hindi na updated yung hindi na angkop yung constitution natin sa takbo ng panahon ngayon, di ba? Ika nga yung isang kaibigan kong congressman, nagpaliwanag siya, yung mga dating mga bansa na nasa ilalim ng Pilipinas, ngayon mas umaasenso pa. mismong Vietnam ang daming investors na nasa Vietnam ngayon, Singapore, lahat. So, yun lang ang pinupush namin na mabago ang mga economic provisions para naman at least ma-update, ma-upgrade ang ekonomiya ng bansa. So, yun lang ang masasabi ko sa mga nakikinig at medyo naguguluhan sa Chacha or sa CONAS. So, as officer ng Lakas, as vice chair ng APRO, syempre nalalaman naman natin kung ano yung talagang totoong agenda. So, sa tingin ko, we will stick with the economic provisions. Okay, at least na-clear yan sa lahat, no? Kasi tulad na sinabi niyo kong, mainit na issue yan. Hot topic ngayon yan yung CONAS na yan. So, pwede mo bang ma-share sa amin dito sa Kwentuhan with BM Roslyn ang mga maaasahan pa namin mga developments dito sa ating probinsya? Pero siguro, marami talaga ako sa madami dahil
kung tao ang magkukwento, yung tipong tumitingin ng mga proyekto, mga programa, masasabi nila na para sa isang congressman na ilang years na ba ako ngayon? You're on your 7th ata. 6. Hindi pa nga tapos yung second Hindi term pa ko. hindi pa Meron tapos pang ang- isang term. Yes. Halos hindi ko na mabilang yung mga proyekto pa lang yan na napagawa natin. At hindi lang mga mga proyektong matatawag mong legacy projects. Pero ayokong sabihing legacy project. Siyempre, ayoko naman magbuhat ng sariling bangko. Ang tao na ang magsasabi na yung ospital na yan, si Jerry Boy ang nagpagawa niyan. So, bahala na sila kung paano nila sasabihin na legacy project yun. For example, yung sa munisipyo ng Kaibiran, siguro yung mga taga-Kaibiran, pag madadaan sa munisipyo nila, ang ganda ng munisipyo, project ni Kong yan. So, sila na magsasabi na legacy hindi ko na kailangan sabihin legacy project. Nagkataon lang na tayo nakapag-implement, so bahala na ang tao na magsabi na legacy project ni Jerry Boy yan. Sa Kabugayan, di ba? May ginagawa na. So, kung iisa-isay natin, lalo na kung sa infrastructure projects, talagang madami. Considering na meron pa tayong 1 year and another term, kung papalarin, talagang marami pang darating. Parte naman sa mga social service na mga programa, siguro pwede nating ipagmalaki din na compared sa mga ibang district, isa rin tayo sa talagang nakakapag-implement na madami ng mga tupad from DOLE, AX from DSWD, na halos lahat na ng sektor ng probinsya natin nabibigyan, di ba? From nung una, binibigyan lang yung mga may sakit, di ba? Na may ngayon, pati mga PWD, senior citizen, yung mga single parent. So, diba, na feature pa tayo sa DSWD na yung biliran lahat na ng sektor natuunan ng pansin sa pamamagitan ng AX. Yes. Yun, dahil yung nga, gaya na sinasabi ko, para-paraan din yan dahil may mga kaibigan tayo sa taas. So kahit pa paano, nakakakuha tayo ng mga extra funds from DSWD para maipamahagi sa mga tao. So, sa mga bagay na yan, makaasa sila na tuloy-tuloy yan at malamang pag nag-last term ako, mas madagdagan yan bilang senior at graduating congressman, mas marami tayong makukuha mga programa at infrastructure projects. Pero Pong, gusto ko sana, I want you to take this opportunity na i-announce mo yung mga upcoming. Alam ko meron kang mga big impact projects na parating. At remember nung nandun tayo sa inauguration ng AVR sa BIPSU, ang gaganda ng mga binanggit mo kukunti lang yung tao ron. Dito, by announcing it here, marami makakaalam. Kaya baka pwedeng isa-isahin mo yung mga big impact projects na yun. Well, itong taon na to, this is out of the regular budget ng DPWH. So matatawag na add-on o sabihin nating nakadiskarte tayo dahil sa mga paghingi natin ng tulong o request. Diba, pinost ko nung nakaraan yung bagong LTO building. Walang kamalay-malay ang district office na bigla silang makaka-receive ng SARO na para sa worth 50 million na LTO building. Na nagulat ang lahat. Kasi one time, nung nagpa-renew ako ng license, talaga nakita ko naman na kawawa yung building ng LTO. Yung tiles nila halos umaalog na lahat, tulo ng tubig pag umuulan, yung mga kisame nila butas-butas. So nag-request ako sa DBM at sa mga kaibigan natin sa central office at sinuwerte naman at pinagbigyan. So ayan, ginagawa na ng program of work yung worth 50 million na bagong LTO building para sa ating probinsya. At baka maisunod natin, no? Ito wala pang klaro pero baka madiskartehan din natin yung DNR na building worth 50 million din. 50 million At naman. ito, may advance notice na sa akin, naghihintay na lang ng transfer of funds or download yung submarine cable
from Kalubian to Higatangan na magbibigay Wow. ng permanent Electricity. electricity sa Higatangan. Ang swerte ng mga taga-Higatangan. Pag And that nangyari is na yan. 126 million pesos. Wow. So, yan yung mga talagang mga proyektong paparating na matatawag natin may impact sa komunidad at sa tao. Meron ka pang nakakalimutan. Okay. Yung isa naman na talagang ito, malaki-laking project to at naisip ko rin to na it's about time na magkaroon tayo ng bagong Biliran Bridge. Yes. Siguro maraming magugulat na Biliran Bridge na yung pinagagawa ni Kong Dahil ika nga based sa na-trace natin, panahon pa ni Marcos, nung the late Ferdinand Marcos Sr., yung tulay natin na siya nagpagawa and that is 50 years ago. And na-experience din natin na minsan nasisira yung tulay natin, kailangan natin mag-barge. Dati nagbabarge tayo. Noon pa yon, isipin nyo, kung ngayon mangyayari yung ganon, sa pag-boom ng biliran ngayon, ang dami ng may sasakyan. Yes. So, grabe ang magiging epekto kung sakaling masisira ang Biliran Bridge. Totoo. Dati nasira na yan, nagawa natin ng paraan na mapondohan, na agapan. Hindi natin masasabi kung hanggang kailan yan, dahil 50 years old na yan. At isa pa, para at least double purpose yung bagong Biliran Bridge. Dahil parang magiging 4 lanes na siya. Wow. Yung lumang bridge, pwedeng yun ang gamit ng incoming at yung bagong bridge naman, yung outgoing. Ngayon, kung sakaling knock on wood, masira yung lumang bridge, merong nakaabang na bagong tulay. Nice. Na yung tulay na yan, hindi biro yan. Kumbaga, hindi ka basta-basta makakakuha ng pondo para sa isang tulay na kagaya ng Biliran Bridge na maabot ng siguro mga 400 million. At hindi kwento yan o laway lang dahil nandyan na ang pondo para sa first phase. Wow. Galing. Worth 100 million. At Galing. ginagawa na ng program. And this will be a multi-year project dahil sa laki ng amount, hindi naman kayang isang bagsak maipondo. So, yung first phase, nandyan na, that will start this year. And next year, siguro in 3 years' time, matatapos yung new Biliran Bridge natin. At ipopost ko yan siguro baka anytime para at least malaman ng lahat. Napakagaling. Grabe ang development talaga sa Biliran na nangyayari ngayon. Ang Naval daw is magiging parang first-class municipality na. And that is also with your help dahil sa mga projects mo rin na ipinapatayo dito sa lungsod sa Naval. Actually, marapit na rin ma-implement yung project na cold storage building sa Naval na nahingi natin sa General Manager ng Fishport Authority. Kaibigan ko yon, so nag-request ako, na-approve naman at nakikipag-coordinate na kay Mayor Gretchen para magkaroon ng cold storage ang munisipyo ng Naval na kung saan yung mga nagbebenta ng isda, mga prutas, mga gulay, hindi basta-basta masisira yung mga produkto nila dahil meron ng cold storage sa building. Galing. So talagang we have nowhere else to go but up. Kumbaga, boom na boom talaga ang Biliran. Hindi lang ang Naval, pero ang buong Biliran dahil sa sikap ng pagkuha ng pondo ng ating mahal na congressman. Grabe. So, Kuya, where do you see Biliran going in the next few years? And what legacy do you hope to leave behind? Sa nakikita kong takbo naman ng ekonomiya ng Biliran, talagang wala namang, kagaya na sinabi mo, talagang going up. No? Kita-kita naman ang kumpiyansa ng mga investors, tuloy-tuloy naman ang pasok sa Biliran. Bisig nga ako, nagugulat, ang daming mga bagong business establishment na nakikita dito. So that only shows na pag nabuo ang kumpiyansa ng mga investors sa Biliran, gaganda ang ekonomiya ng Biliran. Wala naman ako nakikitang rason na maputol yan. No? Yes. As long na nagtutulungan at nagkakaisa yung mga namumuno, Yes. tuloy-tuloy ang progress ng
biliran. Naniniwala ako na 100% it will not go down. It will go up. At maraming makakatrabahong mga biliranon, maraming mas giginawa ang buhay, pero hindi naman yan ganun din kabilis. No? Pero we're going there. Well, kagaya na sinasabi ko, hindi naman forever politiko tayo. Di ba? Darating din ang time na magiging ordinary private citizen na lang tayo. Yung legacy lang siguro na pag nagkikwentuhan yung mga biliranon at nakita yung mga proyekto natin na nagagamit at nakikita nila, mapag-usapan na, si Jerry Boy nagpagawa niyan. O yung kalsada niyan, kay Jerry Boy yan. Yung mga buildings na yan, yung mga... At least, yung mapag-usapan man lang na nababanggit yung pangalan ko na meron na itulong sa probinsya, sapat na sa akin yun. Dahil yung tiwalang binigay nila, sinuklian naman natin. So, kung ma-appreciate ng mga tao natin yun at sabihin nilang legacy ni Jerry Boy yan, kaya nga sabi ko kanina, ang taong bayan na magsabi kung ano yung legacy na nagawa natin, dapagkat depende yan Yung mga taga-Kaibiran, pag nakita nila yung munisipyo, legacy ni Jerry Boy yan. Taga-Kabugayan, yung munisipyo ng Kabugayan, yung ospital natin na ginagawa, so sila na magsasabi na kay Jerry Boy yan. Okay na sa akin yung wala na akong ihilingin pa kung hindi na maisip lang ng mga biliranon yung mga nagawa natin na talaga namang pinag-isipan natin at talagang nakakatulong sa kanila. At napakarami ng nagawa mo para sa biliranon. Oo, considering ilang taon pa lang tayong nakaupo. Yes. Siguro, hindi siya nagyayabang. Ako lang siguro ang congressman na hindi pa natatapos ang second term, talagang buhos ang proyekto, ang mga social services. Kasi, hindi lang naman tayo umaasa sa pondo ng gobyerno. Yung mga pinamimigay kong wheelchair, tungkod, nebulizer, Lahat yan, personal semento, mo. plywood, pintura, lahat yan galing sa personal kong bulsa. Kaya tuloy-tuloy ang programa. Hindi ka kaya pag umaasa ka lang sa gobyerno kung ano na ibigay sa'yo, yun lang ang maibibigay mo. Kaya ako, talagang okay lang naman dahil basta makatulong, walang problema. Sabi nga nila, ang tawag nila sa'yo the congressman that is only a text away. At talagang kahit masakit ang tiyan at ang talaga nagre-reply pa rin. No? Kaya nga, dapat di nauso yung GCash Diyan tayo nabububog sa GCash Ilan na yung may hawak ng Gcash sa bahay? Oo, dahil ako Di ba may talaga, limit lang pag may nagchat-chat sa akin, pinakamadali talaga para makarating yung tulong. Ano GCash mo? Pag binigay, ang minsan pa, nakaka-stress din, bibigay niya yung GCash. So sabihin ko, sige, hintayin mo. Magte-text pa yon. Kong, paki-send yung resibo O sige, wait mo lang. No? Ang masama pa, pag sinend ko rin sa mag-GCash, Kong, invalid yung yung binigay mo number. So, ite-text ko na naman yung nagpadala ng number. Oy, invalid yung number mo, palitan mo. Magpapadala na naman ng text. Pagpadala ko na naman doon sa te-text na naman. Kong, paki-text ulit yung yung resibo So, sa totoo lang, siguro sa mga nagchat-chat sa akin ng ganyan, siguro mga 80% to 90% nabibigyan ko. Hindi ako nagsisinungaling. Alam ng iba yan na talagang hindi sila nasisiro. Iba nga, hindi ko kilala, nabibigyan ko. Basta't makita ko lang na talagang... Grabe. Hindi ko kilala, Basta't yung iba naman kasi, hindi mo naman kailangan bigyan ng malaki. Importante, hindi rin sila masiro. Yes. At least may maiabot ka man lang na tulong, di ba? Saka gine-gauge ko rin naman kasi minsan nagpapadala ng picture, may sa ospital, ganyan. Saka ang dami natin natutulungan ng mga pasyente na nasa ibang lugar, nasa Maynila. Dahil doon sa pondo natin sa DOH. Yes, totoo yan. Saksi ako doon. Nung isang araw lang, may text sa akin, Kong, meron tayong pasyente, 80,000 ang babayaran. O sige, bigyan mo ng 30,000. Basta may nag-text sa akin ng gano'n, hindi nasisiro yun. Parating may tulong yun. Galing, galing. Very, very good and very galing talaga. Napakamatulungin talaga. Ako as a sister, I can attest also, no? Na talagang napakadaling lapitan, napakabilis tumulong. Huwag ka lang makulit at maiinis sa'yo. Makulit din ako.
Sa dugoan namin. Kaya nga tayo nakakakuha ng maraming pondo dahil sa kakulitan ko eh. So, okay. Kuya, since nakapagkwentuhan na tayo ng mga tungkol sa mga bagay-bagay na personal at mga nagkalain-lain na impormasyon behind sa iyong opisina, ngayon, pumunta naman tayo sa kulitan portion. Ang ating laro ngayong araw ay tinatawag na dugtuman. Ano yan Ang lugtuman? So, magbabato-bato pick muna tayo para malaman kung sino yung mauuna. Jack and Poy? Oo, yes. Jack and Poy, kung sino yung Ang manalo. matanda na tayo Jack and Poy. Wala na ngayon yan eh. So, mag-Jack and Poy tayo. Kung sino manalo, yun ang mauuna. So, for example, ako mauuna. Kakanta ako. Kung ano yung matigil na word, dudugtungan mo ngayon ng same word pero different song. Kung wala kang maisip, meron tayong consequence. Kakanta ka. Pag naputol, Kunya- tutugtungan ka ng ibang kanta. Oh, example, happy birthday to you, happy birthday to you, o yung you. O, hanapan mo yun ng, Okay. okay? Okay, now let's go to the game proper. Okay, magsugod na ta. Bato-bato, Ito pick. ba topic Nalalaman ka pang pag ganyan-ganyan Sige. Okay, bato-bato, pick. Nak. So, ako nanalo, ako mauuna. Diba? Okay, so, yung ginawa ko na example kanina. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. You. You give me hope, strength, the will to keep on. No one else can make me feel this way. Wait. Wait. Oh, wait. Wait. 5 seconds lang yan. Wait. 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 5. Wait. Wala. Ano ka na? Inom na. Ano Inom. Anong Ako ba ikaw magtuturo? pipili? Ano ba yung mukhang nakakasuka dito? Ito. Ang daya. Ano yan? Lian Perez. Ha? Sausawa ng steak. Lian Perez. Okay. So, paano na? Ako naman, si Ko magsisimula. Ako Simula ka magsisimula. ulit ng panibagong kanta. Yung madali naman, kuya. Ano, ikaw din taon. Uy! Kaya mahirap. Teka. 1 point na ako. Ilan ba to? 3 lang. 3? 3. Dali, Dali lang, kuya. Maawa ka, please. Naluluha. Dali, Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Hangin. My God. Hindi ba pwedeng bitawin na lang? Sige, kuya. Hangin. Oh, bilang na, bilang. Anak, tulungan mo, mami. Nadaya pa yung taga-bilang, oh. Ano ba yan? Hangin. May alam ka, hangin? 5 na, oh. 5 seconds. Mali, pinasok ko. Hindi mo kumatatalo sa kanya. Inom na, inom na. Alin dyan? So, Nagkikis me ako. May galit ka ba? Oh my God, patis! patis. Patis! May tubig! Patis! Oh my gosh, thank you, thank you. A few moments later. Isa pa. Last. Bituin na lang Last na sana. to, At last least na lang to. bituin. Walang ningning. Last na. Hindi ako Alam ko yun. Hindi ako mapapainom niyan. Ka. Namamawis ako.
iniisip talaga. Seryoso. Ay, Diyos me. Ayaw talaga uminom. Kaya kailangan mahirap para talagang 3-0. Ang goodness me ko. Farewell to you, my friend. We'll see each other again. Don't cry, cause it's not the end of everything. I see this again. Teka. Farewell to you, my friend. I'll see each other again. Don't cry, cause it's not the end of everything. Anak, tulong. Miles away. This is a hard big stay. Nako, yari. Tapos na. You. Hindi. Oo. Friend. Yeah. Friend. Kinanta mo. Kinanta. Ang Friend. kaya niya ang hina. Friend. Sabi ko, farewell to you, my friend. We'll see each other again. Don't cry, cause it's not the end of everything. I may be miles away, but here's where my heart will stay with you. My friends, with you. You! You, Hindi! my friend. Hindi! Wala! May follow through eh. Wala! Walang ganun May follow, yun! friend, Hindi! may follow through. May follow, mahina yung mic. You! May follow through. You Hindi. are the one who makes me happy, and everything else turns to gray. Gray. Nako. Ay. Gray. Thank you, Lord! Countdown! Dandahan. Gray. Patay tayo dito. Okay. Inom. Ano score na pag nainom to? 2-1. Ano yan? Pinakurat. Wala bang chicharon dyan? Sige. Para matapos na, 2-1. Isa na lang. Okay. Hirap naman ng gray. Ano yun? Sige. Go on, leave me breathless. Breathless. Naku, minto pa. Kala ko, didiretso na. Alam ko. Breathless. Count. Breathless. 3, 4, ang bilis, daya mong bagal mo. 5. 5. Okay. Ito. Naku, maganti ka ha. May buto ng sili to ah. Tubig. Oyster sauce. Tubig. Tabla. Di ba? Matapos lang. Sige na. Okay. So ano, ako. Ang tagal mag-isip. Talo na. Tingnan. Ano ba? Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap. Hirap? Hirap. Hirap. Hirap at ginhawa ng ating pag-ibig. O, wala naman sa ruling yan. Wala naman sa ruling. Ay, ibang kanta pala, no? Ibang kanta pala. O, bilang ulit. Ibang kanta pala dapat. Hirap humanap ng iba. Galing. Hirap humanap ng iba. O, sadyang sakit ng ulo, maniwala ka. Ariran. O, di ba? Apo Hiking Society. Ka. Ka? Hindi pa ako tapos eh. Hirap humanap ng iba. O, sakit ng ulo, maniwala ka. O,
Wala, Ulit mo. ka. Hindi pa tapos eh. Hindi pa man ako nasabi. Hirap humanap ng iba. O iba. Iba. Bilang. Ang daya. Last 2 seconds. Yes. Oh, bumalik na 4. Ayan. Ay, bili. Inom. 3-2. Anong dyan? Ikaw na lang pumili. Ito na kapalit kita eh. Sige, ikaw na lang pumili. Ang gaya baka mamali. Anak, saan yung... Ito na lang. Suka. Mukha suka to. Papanalo ako, 3-2. Pinarimate lang kita eh. Para gumanda laban. So, thank you very much, Kuya Kong, for granting me for an interview. Alam ko, full packed na schedule mo tuwing umuwi ka dito sa ating probinsya. Maraming salamat din dahil naging very informative ang ating naging episode karon. Labi na bahayin sa mga umaabot ng mga development sa atong mahal na probinsya ng Biliran. And at least karon, damo ang makasabot sa mga umaabot ng mga programa at proyekto mo para sa atong probinsya. Pwede bang makahingi ng kahit short message from you para sa ating mga viewers? Well, again, gusto ko magpasalamat sa iyo, BM Roslyn, sa pag-invite sa akin sa medyo kakaiba at kawili-wiling programa na Kwentuhan with BM Roslyn. So, abangan niyo po yung mga susunod na episode ng Kwentuhan with BM Roslyn dahil kagaya na sinabi niya, marami kayong matututunan dahil lalo na kung mga interview niyang mga personalidad, yung alam nating merong na gagawa o may naiaambag sa ating probinsya para makapagbigay ng mga programa para maikalat yung mga programa at tulong na makukuha nila. So, congratulations sa iyong naisip na programang ito na Kwentuhan with BM Roslyn. Thank you, Kuya. Sana po ay may impormasyon, aral at inspirasyon po kayong napulot sa ating kwentuhan ngayong araw. Huwag ho natin kalimutan na i-follow ang ating FB account at mag-subscribe sa ating YouTube channel na parehong Roslyn Espina Paras po ang mga account names nito. Palihog, paki-like o share din po ang ating mga posts sa mga ito upang mas dumami pa ang makakuha ng aral at katatawanan, labi na sa mga atong mga kaigsuunang Biliranon. Muli, ito po si Roslyn Espina Paras. Tara, kwentuhan tayo.